Day mga ka-EA, so for today's video, so ito update lang tayo sa ating mga breeders, yung mga nakapagpapisa na, tas yung mga anong bloodline yung meron na tayo sa ngayon. Ayan, so update nung Sunday ng umaga, so nag-release nga yung aming club. Ayan, shoutout kay Madam Teresa sang TDFC. Successful naman yung aming first release training Angat Bulacan. So yung kinarga ko na 5, syempre nag-uwian naman, yun nga lang medyo delay kasi smash na naman, di ba? So ito yung ating mga warriors ngayon. Today is Monday morning, so bukas Martes is loading day na naman ng aming training, second loading and second training. Yan, NDR proper, advanced training TDFC. Yan, sa mga kalapatids natin na member na ng SJ, TDFC tsaka BBC, pwede na kayong magkarga sa aming mga kanya-kanyang loading station dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So ako bilang first time coordinator, meron tayong tinatauhan na Gumaok loading station. Ayan, doon sa mga kalapatids natin, yan, inaanyayahan ko kayo sa Martes kasi baka meron na agad na papuling si Madam. Tapos ang update ko doon ay magkakaroon na agad ng 2-lap sprint race or 3-lap sprint race, guaranteed 30k agad. Ganon kabongga si Madam Teresa. So ito yung mga breeder natin tsaka yung mga nakabaklas natin ng mga ibon sa ngayon. So today is magbibigay tayo syempre ng ating mga pang support. Yan, Victory Pills Digestion, tapos yung ating nabili sa TikTok shop na honey. Ayan, kakalapag ko lang pero nilalanggam na siya agad. Ganon kabilis langgamin ang aning honey. Mamaya titikim ako niyan syempre. Yan, hindi lang sa kalapatin natin yan, pwede rin sa akin yan. So ayan, tapos yung ating natural antibiotic, ayan o. So 4 pliers tsaka breeders natin yan. So noong nakaraan dalawang galon. So ngayon pinag-isa ko na kasi nga nagsisimula na rin tayo gumamit yan. Then maganda naman yung outcome sa mga ibon. So patuloy tayo nagbibigay. Pero hindi naman siya araw-araw. Kasama pa rin siya sa program ko sa mga breeder tsaka supplier. So yun, nakakatulong naman siya kasi natural and organic naman siya. So no overdose. Pero syempre dapat meron pa rin tayong tamang sistema kung paano gamitin yan. So ngayon magbibigay ako dyan dito sa mga plier. Lalagyan natin to ng honey, plain water tsaka yung natural antibiotic. Ito actually sa breeder, natural antibiotic din to na may tubig. Pero mamaya bago magtanghali, mapapalitan na ng plain water to. Ayan. So para sa ating update, ito nga pala yung ating Dennis Palma line, yun. Direct yan kay Sir Dennis. So yung isa is Jelly Jelema, no, ay pasok ng Peter 2. Tapos old line Victor Lim ni Sir Dennis. Ayan. So yung dalawa dito is parehas meron na may-ari, no, mga kalapatids. Mamaya kukunin ko para ma-check kasi bibigyan ko ng victory pills yun eh. Ayan. So mangyayari, kung naalala nyo dun sa mga suki natin sa ating patraining bird, meron akong huling naging dun eh, pakulo, which is yung tinatawag ko na bonus round. So dun sa bonus round, yung mga suki natin ng mga tumaya sa pa-ending is nagkaroon sila ng bonus round ending. So yung isa dyan napanalunan. So ito na yung update. Tapos yung isa ay nakuha naman sa atin, taga Malolos. Ayan, shoutout po kay Madam at kay Sir. Ayan, maraming salamat sa tiwala. So ito na po yung ibon na inakuha ninyo. O, ayan, naka VIP breeding siya dyan eh. Ayan yung dalawa natin na breeder na direct Sir Dennis Palma. Ayan, so napakalimitado na nga lang kasi talaga ng mga ibon na pwede ko ilagay sa Flyers Love. Kaya gustuin ko man maglipad ng halos lahat ng bloodline na meron tayo dito. Hindi ko na magawa kasi nga sobrang limitado. Ito magkasama na to North and South eh. Yan, hindi kasi ako yung nagbibreed na sobrang dami, no, panlaban kasi bukod sa mabigat sa bulsa yung pang entry, mabigat sa patuka, vitamin supplement pa. So eto nga yun mga kalapatids, yung anak ng both direct Sir Dennis. Ayan, nagbigay lang ako ng tag-isang Victory Pills Digestion. Basta pag nag 7 days old, nagsisimula na ako magbigay 2 times a week. Ayan, so for for healthy digestion, tsaka yun nga para masupport yung mga ibon. Ayan, so ito yung mapupunta dun sa pa-bonus round natin na pa-trending bird. Ayan, possible hen. Ito naman, ito yung dun sa nag-acquire sa atin na taga Malolos, yung mag-asawa. Ayan, shoutout po kay Madam at kay Sir. Ayan, ayaw na nila magpabanggit ng pangalan eh. So ito yung unang pasilip natin sa ating young bird. Yung ganda ng dropping. So
Mga kapatids, para sa ating next update ng ibon, meron tayo dito stop bandrit Vandenbroek, yung Milky, tapos itong Japan na Blue Bar galing kay Sir Longhair TV, yung lahi ng mga Tacloban lap champion niya. O ayan, meron na siyang itlog na panibago dyan, pero meron siyang nauna na young bird na ipinisa, nestmate. Ayan, so eto nga mga kalapatids, available pa yung isa dito. Isa meron na may-ari. Ayan, ito, ang kulit na nilabas. Isang sunog na blue bar ba to? Tapos isang ordinary blue bar. Ayan mga kalapatid. So, kakaiba yung kulay nung isang anak. Kasi naging dark. Ayan, no, naging sunog eh. Ayan. So, gaya ng sabi ko, nagbigay din tayo ng pang-support Victory Pills Digestion. Ito is nasa 15 to 16 days old. So, meron pa to at least 2 weeks bago natin iwalay. Ayan. Doon sa mga naghahanap ng 4-out ko, ayan, isa dito per out. Ayan. Direct PM lang kayo sa ating Facebook page. Ayan, para makapili. Kasi isang may-ari, disregard naman sa kanya kung alin daw yung kanya dito. So, yun. Isa lang ang available natin per out. Yung isa, meron ng kukuha. Ayan. So, rektang mensahe lang sa ating Facebook page. Ayan, mga kalap. A few moments later. Isa to sa pinaka-inaantay ko na pag-breed ko talaga sa totoo lang. So, eto, actually, hindi naman talaga masela na breeder tong dalawa na to. So, ito yung magtatay na Javier ko. So, si Batusay na Javier Leyte Clacker, 2021 BFRC. Tapos si Lady Minato na Javier Leyte Finisher, 2023 BFRC. So, pinag-pair ko na nga sila sa tagal ng panahon. So, parehas both may result ng Javier Leyte to, magtatay. So, yung nanay nun, yung reason natin na na kulay pula. Yun yung pinaris ko dito kay Batusay a year ago, no? Nung na-produce natin yan si Lady Minato. So, nakapagpapisa naman ako before sa kanila, pero magkakaiba yung pair pa nila noon. Hindi naman maselan itong mag-pairing na to. So, dito, nung huli natin pinag-pair nga sila, ang dami na nilang naging pwesto. Nagsilan sila. Ang unang pwesto nila, nitong nung pinagpares ko, actually, yun nga, no? Ang tagal nilang nagpares, no? Nahirapan ako sa pairing na to. So, nung time na napagpares ko na yung dalawa, so, nakalagay sila initially dito. Yan, so solo lang sila dyan. So, nagkaroon sila ng egg dyan, dalawa. And then, isa lang yung nagkaroon ng similya. Kaya lang, after 7 days, tinayuan nga ni Lady Minato yung itlog. So, dahil meron naman siyang kasabayan dito, pinaposter ko yung itlog na isa. So, good news, na ipisa naman yung isa may similya. So, mamaya papasilip ko sa inyo. Tapos, naging second option ko, sabi ko, ibababa ko na muna dito. Baka ako, medyo hindi sila komportable. So, nilagay ko dito. Then, after a week, nag-itlog ng dalawa. At the same time, so, nag-itlog ng dalawa, nagkaroon na similya yung parehas ng dalawa na itlog. Pag-check ko, after 7 to 8 days, ayun na naman. So, tinayuan na naman ulit ni Lady Minato yung kanyang itlog. So, dahil meron tayo dito mga magkakasabay, halos kasi ako rin mag-breed, konti lang yung diferensya, 1 to 2 days lang. So, yung itlog nila dito, ayan, yung nakaupo dun sa dulo, yan yung nanay ni Lady Minato. Ito naman, full sibling ni Lady Minato. So, bet ko rin itong bloodline nila dito, pero nagsakripisyo na ako ng isang itlog nila dyan. So, sa ngayon, ang itlog na nililimliman nila dito is 3. Yung dalawa, kay Batusay cross Lady Minato, yung isa sa kanila. So, yun. So, sana, within this week, maipasa na rin nila yung itlog ni Batusay tsaka yung sa kanila. Kung 3 naman yung pag-uusapan na itlog o yung young bird na papipisain, kayang-kaya naman ng ibon niya. So, yun nga lang, initially, pagdating ng 7 to 10 days, dapat kahit paano nagsusupport na tayo sa ibon. No, monitor sa vitamins tsaka sa patoka talaga, para at least pantay-pantay yung sukat. So, speaking of pantay-pantay yung sukat, so, dito nga mga kalapatids, yung unang ipinisa na inbreed na direktang anak ni Batusay. Ayan. So, speaking of 3 ibon, meron 3 young bird dyan na sinusubuan itong breeder natin na to. So, lahat yan, magkakaiba yung bloodline. Puro, puro tawag nito magkakaedad. Kaya, ayun, halos pinagsabay-sabay ko na sila. Yan. So, mamaya, magbibigay tayo ng pang-support dito sa mga breeder, the same time, sa mismong young bird para maiwasan natin yung pagkabansot ng kanilang anak mismo, tapos yung kanilang ampon na dalawa. So, kinuha ko muna yung anak nila dyan, tapos nagbigay ako ng ayan, Victory Pills. Ayan, digestion para dito sa 3
young bird na to. So ito yung unang-una na inbreed ni Batusay Cross Lady Mina to. Actually meron na nagpa-reserve ng na kalapatids natin dyan, nasa barko pa ata or nasa abroad si Sir Idol, nag-down na rin siya. Dalawang direktang anak na inbreed yung gusto niya. So yun nga lang, sa ngayon isa pa lang yung napoproduce ko, pero ang banggit kasi ni Sir based sa update ko sa kanya, ang gusto niya na lang daw makuha yung bagong-bago na binugan na itlog doon ni Batusay Cross Lady Mina to. So ito is for keeping ko. Tapos yung dalawa na egg na meron si Milya na pinapapisa ko pa within this week, ayan, yung pinaposter ko nga doon sa isa nating bloodline din ng Javier Cross Abuyog, yun ang available for out natin. Meron akong kausap nung nakaraan, pero sabi ko sa kanya mag-update siya sa susunod kasi hindi pa ako sa kanya makapag tawag nito, maka-oo, kasi nga meron na unang na gusto mag-acquire, pero dahil lang gusto naman ni Sir Idol na una nagpa-reserve, is yun na nga lang daw. So magiging available yung dalawa doon na papisa this week. So doon sa interesado, naka-PM ko nung nakaraan, pwede mo akong balikan kung napanood mo tong upload video nga mga kalapatids. So ito naman, off color na nandito, ito yung anak nung Luis Chu, cross doon kay Lola Goke. Yung Lola Goke is yun yung rektang lola ni Batusay, yun yung nandun sa mismong nagsusubo dito sa tatlo. Tapos ito naman, ito yung anak naman to nung Solo MacArthur na galing kay Sir Michael Tolentino, no? Si Mr. Solo, nakakross naman dun sa Reiso ko na Abuyog Leyte, na direktang nanay naman din ni Lady Mina to na Javier Leyte. Ayan, so more on Leyte yung mga bloodline talaga ng mga piniplex natin dito ng mga young bird. So dun sa mga naghahanap ng for out ko, etong dalawa for out to. Tapos yung ano pa ba? Meron pa ba daw? Yun yung nauna kanina, yung Stop Van Reed Vandenbroek cross dun sa kapares niya na ano nga ba yun? Japan. Yun, yung galing kay Sir Long Hair TV. Ang ganda ng droppings ito mga kalapatid. So magbibigay na ako sa kanila ng victory pills para at least makatulong. Ayan, halos magkakasukat sila, diba? Hindi nagkaiwanan ng sukat. O ayan.